Kalodi, medyo bakante kami ngayon. Bukas pa yung dating ng materialis namin, kaya minabuti ko na makapag-video para makapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa ginagawa namin. So, ito meron akong hawak dito na plano. Ito siya, no? Ito yung trusses na binubuo namin, and then ito yung poste. No, ito siya kung ito may mas malaki dito. Ito siya, ito. No. Bali ito may mga sukat na dito. So ang given dito na sukat, dahil ang kabila nito parehas lang din doon sa kabila para medyo mas malaki tingnan, ginawa ko na lang ito kalahati. So kagaya ito, kalahati lang para medyo malaki siya tingnan. Ito siya, may mga sukat ito dito. Meron tayong 20 meters and 40 cm yung haba niya, kasama itong gutter, kasi itong portion na to, isang mga anak, itong portion na to ay gutter ito, gutter. So yung mismong mismong trusses niya ay 20 meters lang. So mula dito, ito 10 meters lang to. So ginawa ko na lang 20 kasi meron pa yan dito para makita lang natin yung buong sukat niya. So ito may given na siya rito na ito, dahil 20 meters na yung trusses natin, so ang kalahati nito ay 10 meters. Then yung taas niya ay 3 meters. So meron siya ritong nakataas dito, hindi siya typical na yung nakaganito. Yan, hindi siya nakaganyan, kundi itsura niyan, nakaganyan. Then meron siya rito, yan, ganyan. So ito yung 30 cm ito. So ang para ma-compute natin itong ibabaw, ganito yung dapat magiging kinalabasan yan. So ito, hindi talaga nila to binibigay yung sukat nito. Kasi kung sino yung gagawa nito, siya na yung didiskarte ng haba nito. So ito ngayon yung wala. No, paano natin makukuha ito ang saktong sukat nito para magiging eskwalado tayo? Kasi ito, karamihan dito, ginagawa lang nila to, inieskwalahan lang nila rito. So sa haba niyan, 3 meters, kung minsan yan yung ating bakal na gagawing bara ay medyo baluktot, so magkakamali tayo dyan. Yung pinakadabis dyan ay kukunin natin yung sukat nito. So ito na yon. So ang formula dyan ay E squared plus B squared equals C squared. So ito yung gagawin nating A, tapos ito naman yung B, and then yung missing natin ay yung C. No, sa high school tinuturo na to. Kaya madali na to ngayon i-apply dito sa trabaho natin. So para makuha natin yan yung magiging ganito, dito kasi yan uma-apply dito sa triangle nito. Kung dito mo i-apply yan, hindi uobra kasi meron kang 30 cm dito. So kukunin natin, ima-minus natin yung 30 cm para magiging, kukunin natin to para magiging ganito siya. So papatak nito ay 270 cm sa halip na 300 cm. So meron na tayong ngayon, meron na tayong nabuo na A squared saka B squared. So wala natin ay yung C squared. So paano natin kukumputin yon? So irerekta na lang natin. So mas maganda gagamit kayo ng scientific na calculator. So irerekta na lang natin to. Pindot natin dito sa calculator. Gagamit na lang tayo ng calculator para mas madali. So, ito yung nakikita mo yung calculator na. Ha? Ito. Isusum mo na lang.
So, ang hinahanap natin itong c-squared. So, irerekta na natin para hindi na humaba yung formula at hindi na magiging technical, no? Kasi pagka mahaba ang video, hindi na pinapanood. So, ito na mga lodi, kaya na meron na tayong given dito na 300 cm. So, i-minus natin yung 30 cm na nandito sa ibabaw. Kasi ang kailangan natin ay yung ganitong itsura, no? Tatsulok. So, minus natin yung 30 cm, makakuha tayo ng 2.7 cm. 270 cm o 2.7 meter. So, punta tayo sa ating calculator. Mas maganda kung scientific calculator yung gagamitin nyo. So, irerekta na lang natin. So, pindot natin yung square root sign, then close parenthesis, then 2.70 squared plus ito yung 10 meters kasi a squared plus b squared. So, plus natin yung 10 squared. So, ang lalabas niyan ay 10.3580. So, ito na yun ang nakukuha natin. Ito na siya ngayon yung 10.3580. So, ira-run off natin yan. Papatak yan ng 10.36. So, ito na yun. Ito na yung haba niya. Ito na yung haba. Ito na yung nawawalang sukat na hinahanap natin. So, nasundan nyo ba mga lodi? So, dito naman tayo. Itong poste naman niya. Itong poste. So, meron siyang given dito. So, ito yon. Ito rin siya. No? Ito. Makikita nyo. Yung side na to ay yung may sukat. Pero itong side na to, yung nakapaslant na yan ay walang sukat. So, yun naman ngayon ang kukunin natin ng sukat. So, ito na, may given na tayo na, ito ganito pa rin yung formula natin. So, may given na tayong 560. Then, ito yung ilalim nito ay 43 cm. No? 43 cm. Yung ilalim nito kasi ang plate niyan ay 30. Plate niyan ay 30 by 45 cm. So kung kukunin natin, dito natin ipapatong yung poste, mag-iiwan lang tayo ng 1 cm sa kabilaan para hindi naman malaglag yung puno ng poste natin. Kaya sa halip na 45, ginawa nating 43 cm. No, kasi ito 45 to. So, meron na tayong given na ipalagay na natin ito na yung A natin. Ito na yung A natin, which is A equals to 560. Tapos ito yung B equals to 43 cm. So, ito ngayon yung question mark natin. So, same process pa rin para makuha natin tong ano na to. Ito palang sukat nitong ibabaw ay 120. So, ito ngayon yung wala. So, wala ito, wala. So, ito ngayon yung hahanapin natin. So, paano natin mahahanap mga lodi? Ganon din, same process lang. So, patayuin lang natin para makita natin. So, ito, tatanggalin natin to. Yan, ito. So, ganito ang magiging kinalabasan yan. Yan. Yan ang magiging kinalabasan yan. So, wala na ito. So, paano natin maalis yon? Kasi meron tayong given dito na 120. Ililis lang natin yung 43. Okay? So, balik tayo sa calculator. So, 120 minus natin sa
43, meron tayong 77, itong ilalim. So, papatak niya, ito pala, itong ibabaw na to. Sa halip to na, na 120, ito na ngayon ay magiging 77 na. Okay? Ito ngayon ay magiging 77 na. Kasi kukunin natin to, itong portion na to, kukunin natin yan para ito yung matira. Ito, minayos na natin to. Okay, nasundan nyo ba? So, balik tayo dito sa calculator. Okay, tukan mo anak yung calculator natin. O, rekta natin uli. Square root sign, din close parenthesis. Meron tayong 77, no? Kasi ito yung given na to, yung 120 tsaka 560. So, ito, minus na natin itong 43 kasi may 43 tayo dito na ito yun. So, 77 squared plus 560 squared. Lalabas yan na 565.26. So, pagka ganyan ang figure natin, napakaliit na lang yan, napakaliit. So, kakainin pa ng yung 26 na yan, halos kakainin pa yan ng ng talim ng cut-off. So, ira-round up natin ngayon yan sa 566 na. So, meron na tayo ngayon itong nawawala, meron na ito tayo ngayon 566. So, ito na yung nawawala natin. So, ito nakuha na natin. Na-compute na natin. Alright? So, ganun lang mga lodi, So, bakit kailangan natin to i-compute? Kailangan natin to i-compute. Kasi, kung hindi natin to i-compute, maaring kapusin tayo rito. Itong portion na to, maaring kapusin tayo rito. Pag kinapos tayo rito, dahil ito naka-eskwala ito, hinuhulugan yan, and then ito, hindi naman to hinuhulugan kasi actual talaga to kinukuha, maaring itong portion na to ay kapusin. No? Pag kinapos yan, magiging open yan dito. Yan, magiging open dito yan. Yan ang kadalasan na nangyayari. Kapag ka-eskwala lang ang susundan natin. Na kung sumubra naman yan, halimbawa sumubra dito, so ito naman yung kabila ang magkakaroon ng kapos. No? Yan ang magiging problema natin dyan. So, importante na makuha natin itong sukat na to. Kasi ito, kadalasan ginagawa to, ito, ini-eskwelahan to. Eskwelahan. Din nga yung sinasabi ko nga, kung minsan ang eskwala natin ay sablay o di kaya yung ginagamit nating pangbara ay baluktot, no? Dito, nilagay natin dito eskwala, medyo baluktot ito. And then ito, baluktot din. So maaring ito mapunta sa baba. Tingin natin eskwalado siya, pero napunta pala siya sa baba or napupunta siya sa taas. Right mga lodi, nakuha nyo na. Sana nasundan nyo. So, ito yung court na ginagawa namin, covered court na ginagawa namin. Okay? Sana mga lodi, pagka nagustuhan nyo itong video to, paki-subscribe naman at siyempre, paki-pindot nyo na yung notification bell para nang sa ganun ay updated kayo palagi sa mga i-upload naming video at makakaasa kayo na puro magagandang video ang ibibigay namin sa inyo para nang sa ganon, kung mas marami tayong nakakaalam, mas maganda ang magiging kinalabasan ng mga trabaho natin. Wala nang court na bumabagsak, no? Okay?